So yan, NSS part 2 tayo ng pagtulong ko sa inyo na pumili ng motor na swak sa inyong lifestyle. Sa mga manual transmission naman tayo, nasa Yamaha pa rin tayo. Yamaha Motor Trade, Platero, Binyan, Laguna. So pasok tayo sa loob. May mga repo din dito kung gusto nyo silipin ko siya next vlog. Comment lang kayo sa ibaba. Silipin natin pagkatapos nung mga manual transmission. Tara! So yan, NSS part 2 na tayo na pag pumasok kayo sa mga dealership ng motor, hindi nyo alam kung alin dyan ang pipiliin ninyo. Natakal na natin yung sa mga automatics, kayo naman sa manual transmission tayo. So start tayo dito sa napakaganda na XSR 155 para to sa mga mahilig sa mga classic na disenyo ng motor and manual transmission. Parang mga action star ang datingan, Jericho Rosales, Cardo Dalisay. Kaya diba, ang ganda na itong motor na to for the classic enthusiast. And kung hindi ka naman enthusiast pero mahilig ka sa mga gantong type na itsura ng motorcycle, isa ito sa marirecommend ko kasi napakaganda ng specs and features niya, hindi siya papahuli. Classic lang yung design niya pero yung features ng kanyang makina is modern na. Kung makikita nyo, digital na rin yung panel gauge niya. Ayan o, fully digital. Napakalaki ng kanyang tangke. Ayan o, so hindi ka mabibitin sa long rides. Matagal-tagal lang mababiyahe mo bago ka magpagas ulit. Very good din yung quality, parang heritage seat kung tawagin nila. Ayan o, very classic looking. May mga handcrafted design din yan sa gilid. Ayan o. Tapos, dual sports yung tires niya. So, kung maligaw-ligaw ka sa mga off-road, kayang-kaya pa rin ang motor na to. Tubeless na rin yung tires niya. May assistant sleeper clutch. Tapos, may liquid cooling system. So, hindi ka mangangamba sa mga habang biyahe na baka matarikan ka or ma-overheat. Goods na goods tong motor na to. LED na rin yung kanyang headlight. So, maliwanag sa gabi. So, yan. Goods na goods. Ayan yung matte green. Ayan. Kung makikita nyo yung kanyang pinaka tambucho, yan o. Napaka-chunky rin, di ba? O, napaka-brusco ng motor na to. Kung gusto mong mukhang napaka-brusco sa kalsada, isa to sa marirecommend ko. Yun lang, take for consideration. Medyo mataas yung seat height niya. Siguro at least 5'4", 5'5" in height. Yung kayang magmaneho nito. Depende sa experience ng driver, of course. So, magkano itong XSR 155? 164,000 ang kanyang SRP. Magda-down payment ka lang ng 32,500 and then for 3 years magmamonthly ka ng 6,640. So yan, meron ka ng XSR 155. Ayun, so kung gusto mo naman ng entry level na motor, ayan, na pwede mo siyang i-modify, pwede ikaw na rin magpaganda, gawin mo mukhang XSR 155, ikaw bahala. O kung di naman is lagyan mo ng sidecar pang hanap buhay. Ito yung YTX 125cc. Very good na rin to sa pwedeng pang habal-habal nga ito eh. Kaya kita nyo pang heavy duty talaga yung pagkakadesign sa kanya. Wow. Dito sa kaliwa meron tayong dalawang shocks, ganun din sa kanan, dalawa din yung kanyang shocks. So malalaman mo talaga pang heavy duty. Ayan, may ano pa nga, may tapakan pa nga dito. Sa likod, ayun ang itsura nya. Meron pa din ditong bracket kung gusto mo maglagay ng top box, goods na goods. Napakalaki din ng kanyang tangke, so malayo ang mararating bago ka magpagas. Itong part na to metal eh, ito plastic. Hindi pa digital yung panel gauge niya, analog pa din, pero you have all the information that you need. Speedometer, odometer, switches, easy to understand din naman. Ayan, may mga busina, electric start, tapos passing light meron din. So goods to, pang hanap buhay or pwede din pang forma. Ayan yung ilaw niya, hindi pa siya LED compared dun sa XSR. Ayan yung makina niya. So this is 125cc pero malakas pa din hatak nito. Super gas saver kung tawagin nila. Yan, YTX. Maganda yung disenyo niya. Lalo itong black. Ayun din yung gulong niya, ganda rin. So pwede to sa mga parang mapuputik. Ayun, kita nyo, ang daming yung patterns niya. Kayang-kayang mag-wipe away ng mga tubig, ganyan. Nas naked na handlebar para sa mga bisikleta, very classic. Para sa akin, goods na goods pa rin tong YTX 125. Kung gusto mo lang naman ng something na practical, dadaling ka from point A to point B, kakabitan mo ng sidecar, goods na goods to. So magkano siya? SRP niya is 49,900. Mag-down ka lang ng 3,300 and then magmamonthly ka ng 2,433 for 3 years. Yan, YTX. So ito naman, yung isa sa pinakamaporma talaga na motor ngayon sa manual transmission, ang Yamaha Sniper 155. So ito na yung bagong version, pinakabago, parang version 3 na yata to. 155cc na siya with VVA. 6-speed na siya ngayon. So ayan na yung bagong mukha niya. Ito yung isa sa mga favorite ko na color, yung racing blue, kasi kumikintab talaga yung pagka-blue niya. Parang madaling punasan, hindi masyado dumihin, tapos nag-i-stand out sa kalsada. And ayan din yung trademark na kulay ni Yamaha ngayon pagdating sa kare-karera. Yun lang, ito ay standard version.
Mamaya papakita ko sa inyo yung R version na nandun, pero ito is standard version. So basically single pot caliper lang siya, pero pagdating sa speed, sobrang hindi ka na mabibitin dito sa bagong Sniper, no? Isa to sa may re-recommend ko kung gusto mo ng pamporma at the same time na pang weekend ride. Kung makakapag-angkas ka ba, oo naman, medyo malapad pa rin yung kanyang seat. Hindi pa rin nalalayo sa mga comfortable seat ng mga scooters. So makakapag-angkas ka and upright yung seating position mo. So hindi rin siya nakakangalay sa long rides. Very neat din yung design niya. Two-toned, may parang suede, tsaka may parang leather, and may stitches. Kita nyo yung design niya, ang ganda. Wow! Diba ang pogi? Kahit sa likuran, pogi niyang tignan. Mapapansin nyo, may mga ventilations pa siya doon para sa aerodynamics. Sa latang mong kakarera talaga tong motor na to. Pati yung mga gulong niya, ang gaganda. Tubeless na rin. Maxxis yung tatak nitong mga standard version. Tapos disc brake sa likod, yung caliper niya is ano din, gold yung kulay. Tapos fully digital na rin yung panel gauge niyan. Ayan o. So kung gusto mo ng mga digital, yan yung mga modern ngayon. Goods na goods tong Sniper. Ganda no? Ayan o. Mikintab. So ito naman yung kanyang R version, yung premium version. Ayan o. So napakaganda. So sa papel, ang kulay niya is matte light brown. Ayan. So nag-iisa lang yung kulay na to ng R version. Maliban na lang kung kukuha ka ng limited edition na WGP o kaya Monster Edition. So pinagkaiba niyan, itong isang to is may power outlet na, so very convenient pagdating sa long rides, nalobat ka, nagmamaps ka, pwede mo pa rin i-charge yung phone mo. At the same time, ayan, keyless na po siya. So keyless system na siya. Pati yung seat dito mo na lang din bubuksan. Yung upuan niya, makikita nyo iba rin compared dun sa standard version. Kasi meron siyang dalawang hati dito. Ayan dyan. Wow. Sa upuan niya. So mas makapit yung seat netong isang to. Tapos yung gulong is IRC. So mas reliable at mas tatagal. Yung Maxxis Oxnox din naman yun. Kaya lang mas goods tong IRC for my own experience. So ayun. Tapos kung makikita nyo, dual piston din yung kanyang caliper. Dual pot caliper. Yung R version. So mas maganda yung kagat neto pagdating sa long rides. Liquid cooling system din siya. Ayan. Pagdating sa mahabang biyahe, iwas tirik and overheating. So ito yung premium version ng Yamaha Sniper. Yan, with VVA din siya. So parang kulay blue yung mga accent na ano niya, pop-up ng kulay. Tapos R, may nakasulat lang R. Ganda. So magkano tong R version? 120,900 ang SRP. Magda-down ka ng 17,000 and then magmamahali ka ng 5,301 for 3 years. Itong standard version, ang presyo niya is 114,900. Kung gusto mo ng installment, pagda-down payment ka lang ng 17,000 and then magmamahali ka ng 4,998 for 3 years. Ayun, so kung gusto mo ng forma, Sniper. Kung gusto mong panghanap buhay, YTX. Tapos kung gusto mo ng pang classic na forma, ito. And then yung top of the line ngayon na naka-display for small displacement or yung mga non-expressway legal pa, hindi pa pwede ipasok sa expressway. Ito yung pinaka mataas na displacement. Isa sa pinaka mataas kasi meron ding R3. So ito 300cc MT-03. So ang presyo niya, ayan, 254,000 SRP. Down payment ka ng 51,000. Monthly for 3 years ng 8,884. So Master of Torque to. Isa to sa mid-range ng Master of Torque. Kung makikita nyo naman, ayan, nung kaparehas nyo yung mga MT series. Magkakamukha sila. So ayan, sa gilid, nakalagay MT. Gusto mo maging brusco, wala talaga makakasibak sa'yo sa service road. Isa to sa marirecommend ko. Modern features, ayan o, meron siyang projector lamps dyan, parang laser. Ganun din, liquid cooling system, very efficient sa long rides. Tapos, napaka-brusco ng kanyang itsura, ayan o. Comfortable din, abot to kahit around 5'3" in height, abot na abot pa rin siya. Same features, ABS, harap at likod, so safe na safe. Pati likuran niya ABS. Pwede ka pa rin mag-angkas. Meron siyang allotted seat for the pillion ride. Premium din yung design niya. And nagpa-pop up yung parang kulay na fire red dito sa kanyang mugs. Ito ay para sa medyo advanced na. Kung medyo nagbabalak ka ng mag-big bike, isa to sa pwede mong pagpraktisan. O kaya naman nag-aanap ka lang ng pang weekend ride, tapos mga small displacement pa rin naman yung mga kasabayan mo, isa to sa pwede, no? Parang napaka-alpha mo sa service road kapag ka meron kang MT-03.
Ayun, life is short. Kung gusto mo MT-03, go for it. So that's it for today's vlog, guys. This is actually refresher lang to dahil na-vlog ko na to dati. Iba na kasi ngayon na nakuha nyo na yung mga bonus ninyo. So mas decided na kayo or may tulak na kung alin talaga yung pipiliin yung motor. So pupunta tayo sa ibang dealership para sa recommendation ko para sa ibang motor. Kung ano yung dealership na gusto nyo, comment your thoughts below. Sana natulungan ko yung mga nagdi-decide bumili ng motor. And make sure to follow this page for more. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye now.